Sinuspindi ng Department of Tourism ang non-essential travel sa mga lugar na malapit sa Bulkang Mayon sa gitna ng mga aktibidad dito. Sinailalim na sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa matinding epekto ng ashfall. Live mula sa Kamalig, Albay, may unang balita si Bea Pinlac. Bea. Iga, nangangamba ang mga residente rito sa Albay sa posibleng pagbuga muli ng makapal na abo ng Mayon Volcano matapos nitong maglabas ng pyroclastic density current o uson kahapon. Kahit pagod ka na, sige lang. Kaya natin ito, mama. Kaya natin ito. Magkakalampas tayo nito. Walang pahinga ang mga gaya ng pamilya ni Eduardo dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Hindi pa nila tapos linisin ang abo sa kanilang bahay mula sa pagsabog ng bulkan nung Sabado. Muling nagbuga ng uson o pyroclastic density current ang bulkan kahapon ng umaga. Ito yung mabilis at mapanganib na pagdaloy ng mga bato at abo na may halong mainit na gas. Delikado para sa asawa ni Eduardo na makalanghap ng abo. Lalo't nakaasa ito sa tracheostomy tube sa leeg para makahinga. Siyempre, kailangan ingatan ko siya. Talagaan, di ko naman siya pwedeng iwan na lang dito ang talagayan niya. Mahal ko talaga siya. Mahal na mahal. Dumidiskarte na lang daw sila para hindi maapektuhan ang paghinga ng asawa. Naglagay po kami ng mga filter. Binabasa lang po yung tela. Tapos may konting filter na po siya. Siyempre limited po ang budget namin. Yung abot lang na kaya. Kahit nga yung mga walang karamdaman, delikadong makalanghap ng volcanic ash ayon sa Department of Health. Ang ating ashfall kasi is mga fine particulate matter, no? Mga maliliit na alikabok. Ayaw natin makapasok yan sa ating baga. At ang paraan po para maiwasan dyan is gumamit tayo ng ating mga face mask. Patuloy naman ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng food packs at non-food items gaya ng face mask sa mga apektadong residente. Nagmistulang disyerto itong taniman sa Barangay Suwa, Kamalig, Albay matapos matabunan ng napakakapal na abo dahil sa pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Nakapanghihinayang para sa mga magsasaka dahil marami raw sa mga pananim nilang gulay hindi na mapakikinabangan. Manghihina ka talaga. Parang gusto ko yung gano'n doon, ma'am, mag-iyak. Nang gano'n na yung nakita namin. Kasi wala talaga kami pagkukunan. Sayang din kasi, ma'am, yung pagod. Madaling araw pupunta ka doon tapos makikita mo yung pananim mo na gano'n na lang mangyayari. Ang medyo mas malala po na talagang wala nang pakinabang or hindi na po mapakinabangan is yung vegetables. Kasi yung vegetables po, after 1 week, malalanta na po yan lahat. So magsisimula ulit ang mga farmers natin para makabangon. Back to zero talaga yung mga farmers natin dito. 200 magsasaka ang apektado sa Barangay Suwa na hanggang 8 kilometro ang layo sa bulkan. Posible silang maapektuhan kung palalawigin ang danger zone ng Mayon. Oras na itaas ito sa Alert Level 4. Ngayon, I even spoke with the President last Sunday na sabi ko sa kanya kung mag-alert level 4 or extension of 7 kilometers, we are talking of an additional 10 to 13,000 residents na ililikas natin. So medyo malaki ito. Sa Daraga, Albay, hindi rin bababa sa 200 magsasaka ang apektado ng ashfall. Sa buong agriculture sector po, total losses po amount in pesos nasa 6,694,229.43 for rice and high value crops or sa ating mga gulayan po. Okay. Wala pa po dito yung ibang commodities like coconut and corn. Isinailalim na sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay na apektado ng ashfall. Legazpi, Ligao, Tabaco, Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginubatan at Kamalig. Igan, ayon sa Philippine Space Agency, kung ikukumpara, nasa kalahati ng laki ng Quezon City yung lawak ng bahagi ng Albay na apektado ng ashfall. Yan ang unang balita mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Igan.